ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalalapit na ang pagkikita ni Yuan at ni Lola Oria sa pamamagitan ni Ina. Abangan natin sa Shining Inheritance. Naging magkasundo na ulit sina Yuan at Ina. Natuklasan na rin ni Ina na nagsisisi na si Yuan sa masamang pagtataboy ni Yuan sa lola niya. Na-realize niya kasi na mahal niya pala ang lola niya at ang lola niya ang kulang sa buhay niya. Hindi siya masaya hanggat hindi niya nakakapiling o makita man lang ang lola. Gusto ni Yuan na yakapin ng lola at humingi ng tawad dito. Gumaan naman ang loob ni Ina sa narinig. May isang pamilya pa rin si Lola Oria na handa siyang mahalin at tanggapin. Nagbalik na ulit sa dati ang magandang samahan ni Yuan at Ina dahil sa karanasan nila sa isla na silang dalawa lamang. Parang mas nakilala na nila ang isa't isa kahit isang magdamag pa lang silang nagkasama. Napatunayan ni Yuan ang magandang katangian ni Ina na isang palaban sa hamon ng buhay at hindi agad sumusuko. Ito ang nagustuhan ni Yuan kay Ina bukod pa sa pagiging mabait nito. Humahanga rin si Yuan sa katangian ni Ina na mas inuuna pa ang ibang tao kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Inamin na rin ni Yuan na nagsisisi siyang pakawalan si Ina sa buhay nila noon. Pero nung umalis na si Ina, naramdaman niya ang pananabik sa dalaga. Nagkatitigan silang dalawa. Magkalapit ang mga mukha nila at nakatigil ang mundo nila. Aktong hahalikan na sana ni Yuan si Ina nang dumating ang isang bangka na lula ng mga taong pamilyar sa kanila. Nagbusina ang bangka, dahilan kung bakit natigilan sila sa aktong hahalikan ni Yuan si Ina. Sina Francis, Amy at Sonia ang lulan ng bangka. Nasaksihan nila ang pagiging malapit ng mukha ng dalawa. Pareho sina Francis at Amy na nakaramdam ng pagkaselos. Galit na galit si Francis dahil inakala niyang binabastos ni Yuan si Ina. Nakipagsuntukan si Francis sa pagtatanggol niya kay Ina. Ganon rin si Yuan. Dinepensahan niya ang sarili hanggang pareho silang nasaktan at nagkaroon ng sugat sa mukha. Inawat sila ni Ina. Ganon rin si Sonia. Sinermonan niya ang mga binata na itigil na ang pag-aaway nang dahil lang sa isang babae. Kailangan na rin nilang makabalik bago pa sila abutan na naman ng dilim sa dagat. Naging mainit ang tinginan ni Francis at Yuan habang pauwi sila. Ganon rin si Amy. Masama ang tingin kay Ina. Sa pagbabalik nila sa kanilang mga bahay, ginamot ni Ina si Francis bago siya umuwi. Pinagsabihan ni Francis na hindi naman siya dapat makipag-away kay Yuan. Hindi naman siya binabastos ni Yuan. Nalungkot si Francis na may halong pagdududa. Nagseselos siya pero pinipigilan niya ang sarili dahil alam niyang kaibigan lang ang tingin ni Ina sa kanya. Hindi na nakatiis si Francis na hindi magtanong. Meron na bang namamagitan sa kanilang dalawa ni Yuan? Nabigla si Ina sa pagtatanong ni Francis. Sinabi niyang wala. Walang namamagitan sa kanila ni Yuan. Pero dahil nakita ni Francis na hahalikan siya ni Yuan, tinanong niya rin ang tungkol dito. Bakit parang nung hahalikan siya ni Yuan ay hindi naman siya umiiwas? Pinaalala ni Francis kay Ina ang sinabi ng dalaga. Ang sinabi nito noon na hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon dahil marami pa siyang dapat gawin. Tumango si Ina. Naaalala pa rin naman niya ito. Sa kabilang banda, nabalitaan ni Joanna ang pagkawala ni Yuan at Ina na natagpuan sa isla. Nagtataka si Joanna kung paanong nangyari yon. Wala siyang alam dahil naging busy siya sa pag-iisip sa restaurant niya. Tinanong ni Joanna si Yuan na may halong paninermon kung bakit magkasama sila ni Ina. Sinabi ni Yuan na hindi naman mangyayari to kung hindi inaway at tinulak ni Amy si Ina sa yate.
Ayaw naman aminin ni Amy ang kasalanan niya. Dinepensahan niya ang sarili niya. Sinumbong niya kay Joanna na may tinatagong sikreto sina Yuan at Ina. Nagtaka si Joanna. Hindi niya maintindihan. Ikinuwento na ni Amy ang inabutan nila sa isla. Aktong hahalikan na ni Yuan si Ina. Mabuti na lang dumating sila agad at hindi ito natuloy. Nagalit si Joanna. Mukhang magiging kakampi pa ata ni Yuan si Ina na kaaway niya. Dito nakipag-break na ng tuluyan si Yuan kay Amy dahil hindi na niya maintindihan ang ugali nito. Nag-walk out na lang si Yuan para matigil na rin ang usapan nila tungkol kay Ina. Sa kabilang banda, masayang ibinalita ni Ina kay Lola Oria na mahal siya ng apo niya. Nakatitig si Lola Oria. Natutuwa rin siya sa mga kwento ni Ina. Gusto ni Ina na magkita sina Yuan at Lola Oria. Nang sa ganon ay maging masaya na rin si Lola Oria. Si Ina na ang gagawa ng paraan at magiging tulay para mangyari ito. Gusto ni Ina na maramdaman ulit ni Lola Oria na may isang pamilya pa rin si Lola na nagmamahal sa kanya. Sa palagay ni Ina, ito na ang tamang oras para magkita sila ni Yuan. Mga ilang sandali pa ay tinawagan ni Yuan si Ina para kamustahin. Inamin ni Yuan na gusto niyang makita muli si Ina. Nakikiusap siya na makipagkita ulit sa kanya at mag-date sila sa isang restaurant. Natutuwa naman si Ina dahil hindi nakakalimot si Yuan na kamustahin siya at nag-aya pa itong makipag-date sa kanya. Pumayag rin agad si Ina para mapag-aralan niya kung paano niya pagtatagpuin ang maglola. Kung magiging maayos ang pagkikita at pag-uusap nila ni Yuan. Gagawan na ni Ina ng paraan na magkita silang maglola. Sa restaurant na tagpuan nila, nauna si Yuan. Walang kaalam-alam na sinundan pala siya ni Amy rito. Gustong makipag-ayos ni Amy dahil sa mga nagawa niyang mali. Ayaw siyang pakinggan ni Yuan, pero mapilit si Amy. Kahit ayaw ni Yuan, hinalikan pa rin ni Amy si Yuan. Sa pagkakataong ito, parating na rin si Ina sa tagpuan nila ni Yuan. Hindi inaasahan ni Ina ang makikita niya. Nasaksihan niya mismo sa akto na hinahalikan ni Amy si Yuan. Nakaramdam ng pagseselos si Ina. Napalingon si Yuan. Nakita niya si Ina. Ganon rin si Amy. Nakita niya rin si Ina. Tumakbo ng mabilis si Ina. Hinabol siya ni Yuan pero hindi na niya inabutan pa si Ina. Nagalit na naman si Yuan kay Amy at pinagtabuyan. Pinaalala niya na wala na sila ni Amy. Galit na galit si Amy. Nagalit rin ulit si Ina kay Yuan. Dahil pakiramdam niya ay pinapasakay lang siya ni Yuan sa mga sinabi nito sa isla. Baka hindi naman pala totoo ang mga sinabi nito at binobola lang siya. Pero masugid si Yuan. Tinawagan niya pa rin si Ina para suyuin. Tinanggap ni Ina ang tawag ni Yuan pero hindi siya nagsasalita sa kabilang linya. Nagpaliwanag si Yuan sa kanya. Gusto ulit niyang makipagkita para magkausap sila ng maayos ni Ina. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Shining Inheritance. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.